Ang panibugho ng reyna sa katipan tila mas lalong umiigting habang tumatagal. Hindi niya hahayaang may ibang diwatang lumapit dito, lalo't ang bathaluman ng karagatan ay nagtataglay ng hindi matatawarang kagandahan. Gayunpaman, lubos ang tiwala niya kay Nanding. Nang makabalik ng palasyo, nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang mag-ina. Walang tigil na pinagsabihan ng reyna ang prinsesa na wag na muli itong magpapalit anyong halimaw. Pumagitna naman si Nanding. Aniya, kasalanan niya ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit yun nagawa ni Medusa. Munti kong prinsesa, dumako ka muna sa iyong silid. Ako nang bahalang kumausap sa inang reyna. Wika ni Nanding na may malambing na tono. Ikaw din, Kislap, makakalis ka na. Dagdag pa ni Nanding nang makapasok ng silid ang prinsesa. Mariing hinagka ni Nanding ang reyna at magiliw na inilapat ang labi sa noo nito nang masolo ang katipan. Kumalma naman si Amihan ngunit hindi pa rin maibsan ang tampo sa dalaga. Ang tinamasang kalungkutan ay biglang napawi nang buhatin siya ni Nanding patungong kama. Doon ay malaya nilang pinagsaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan. Lubos niyang pinaligaya ang reyna. Bumatingaw sa malawak na silid ang malakas na halinghing na nagbibigay sigla sa pagitan ng dalawa. Sa paraang yun, tuluyang naglaho ang mga agam-agam sa puso ng reyna. Pinatunayan kasi ng hari na kailanman di maglalaho ang tamis ng una nilang pag-iibigan. Sa ganap nilang pagtatalik, ay panibagong supling ang namumukadkad dahil likas sa mga diwata ang magsilang ng sanggol sa maikling panahon. Habang nakahiga sila at magkayakap matapos ang mahabang pagniniig, ay biglang may tumawag kay Nanding mula sa labas ng nakasaradong pinto ng malaking silid. Kung kaya't dagli silang nagbihis upang alamin kung ano ang ibabalita ng matandang duwende. Batid nilang may mahalaga itong sasabihin. Nanding, ang prinsesa! Bungad ng wika ng matandang duwende na hindi magawang ituloy ang sasabihin. Napaluhod ito sa harapan nila. Ano nangyari sa munting prinsesa? Sabihin mo, Kislap. Ano ang nangyari sa kanya? Amo Nanding, parusahan niyo po ako. Naging pabaya ako. Tinatanong ka ng hari kung ano nangyari sa prinsesa. Huwag ho kayo mabibigla. Ang prinsesa nagtungo sa mundo ng mga tao. Ano? Paano to nangyari? Ikaw ang tagapagbantay ng lagusan. Kaya paano nakatawid sa mundo ng mga mortal ang aking anak? Nagtatakang tanong ni Amihan. Sa pilitan po niya kinuha sa akin ang tungkong langit. Nagawa ni Medusa na makuha ang tungkod mo. Imposible naman ata ang mga sinasabi mo. Paano niya yun nagawa? Tanong muli ni Amihan habang tahimik lang ang birdugo. Tinakot niya ho ako, amo. Saka nag-iwan po siya ng mensahe. Sabi niya, hihintayin niya raw doon si Nanding. Ngunit may isa pa tayong problema. Sinundan siya ni Asul bago magsara ang lagusan. Nanlalambot na tugon ng matandang duwende na tila bakas hanggang buto ang takot. Nagpabaya ka, Kislap. Dapat kang parusahan. Wika ni Amihan. Hindi mo na kailangan parusahan pa si Kislap. Huwag kang mag-alala, Amihan. Tutungo ako ngayon sa mundo ng tao. Ibabalik ko sila rito ng ligtas. Tumangulang ang reyna, ngunit ang dibdib ay puno ng pangamba. Sa mismong silida, gumawa si Amihan ng lagusan na konektado lamang sa bukanan ng bahaging silangan ng kagubatan. Yun lang ang tanging saklaw ng kanyang mahika. Hindi katulad ng tungkong langit na kayang lumikha ng daan sa iba't ibang lugar. Umaasa kasi ang reyna na hindi pa nakakalayo ang magkakapatid. Ngunit hindi nila batid na sa ibang parte ng lugar iniluwa ang kanilang mga anak. Dahil alam ni Nanding na payapa na ang mundo ng mga tao, hindi niya nagawang magdala ng anumang sandata. Tanging kasuotan lamang niya ang nakabalot sa kanyang katawan. Nanding, pahintulutan mo sana akong samahan kita. Nais kitang tulungan sa paghahanap. Kung gayon tayo na.
Matapos nilang tumawid ng lagusan, kaagad nilang tinanong ang mga lamang lupa kung saan nagtungo ang prinsipe at prinsesa. Ngunit pareho silang nagitla nang sabihin ng mga tagabantay na hindi naman nila napansin ang magkapatid. At lalo nga walang bumukas ng lagusan. Kaya sa puntong yun, napaisip ang matandang duwende na baka sa ibang ibayo napadpad ang magkapatid. Dumito ka lang, Kislap. Tutungo ako sa banal na bundok. Baka sakaling naroon ang dalawa. Kapag hindi ako nakabalik sa loob ng 5 araw, bumalik ka sa palasyo. Sabihan mo ang reyna na magpadala ng malaking hukbo. Galugarin natin ang buong kabundukan. At kung mabigo tayong makita sila, doon tayo maghahanap sa magkakatabing bayan. Pasusunod, Nanding. Maiksing tugon naman ng matandang duwende. Kaagad namang naglakbay si Nanding. Binilisan niya ang bawat paghakbang, marating lang ang tugatog. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang tila paikot-ikot ang dambuhalang ibon sa himpapawid na animoy masusing nagmamasida. Kabisado niya ang galaw ni Lawis. Batid niya kung may kakaiba sa pagkilos nito. Makalipas ang ilang oras kung saan bumabangon na ang gabi, napansin niyang ang malaking pagbabago ng daloy ng hangin. Mapanglawang buwan, manipis ang hamog at ang mga insekto waring nakadadama ng takot. Sa kalagitnaang bahagi ng kagubatan, nakaramdam siya ng kakaibang paggalaw ng lupa na tila parang nagbibigay ng hudyat. Saglit siyang napaluhod at inilapat ang tenga sa lupa. Dito nag-ukil-kil sa pandinig ang kakaibang pagtangis. Alam niyang mula sa malayong distansya, mayroong mga halimaw na nagkukubli sa kanilang pagbangon. Nagulantang naman si Makiling at Dahlia sa pagdating ng birdugo. Nagawa pang hawakan ng dalaga ang kamay ni Nanding na waring nagpapahiwatig ng pagkasabik. Nanding, anong dahilan ng iyong pagpaparito? Nagtatakang tanong ng baylan. Inang, itatanong ko lang ho sana kung napadpad ba rito sina Asul at Medusa. Huwag mong sabihin, nawawala ang mga ito. Ngunit paano nakalabas ang dalawa sa daigdig ninyo? Nasa pangangalaga ni Kislap ang tungkong langit. Maigpit ang bantay sa tarangkahan ng lagusan. Hindi kaya sa ibang lugar sila napadpad? Kasi kung dito, mararamdaman ko naman kaagad ang kanilang presensya. Kasalanan ito ni Medusa. Kinuha niya ang tungkong langit ni Kislap. Hindi ko alam kung bakit niya ito nagawa. Marahil sinadya niya itong gawin upang mas lalong makuha ang aking atensyon. May kasalanan din ako. Bakit kasi pinili ko pang samahan kanina ang reyna? Kahit batig ko nagtatampo ang aking prinsesa. Saan kaya sila pumunta ni Asul? Sabi ni Nanding. Bigla namang sumingit sa usapan ng dalaga. Ani ni Dahlia, kailangang umanong mahanap sa lalong madaling panahon ang prinsipe at prinsesa, lalo't ang mundo ay binabalot ng dilim. Hindi naman nagustuhan ni Makiling ang tinuran ng dilaga. Gusto pa sana niya itong itago habang hindi pa natutukoy kung sino ang nasa likod nito. Maging si Nanding ay hindi maramdaman ang malakas na presensya ng dyablo. Samantala, nagising naman sa mababaw na pagkakatulog ang doktora. Sumilip sa gilid ng pinto at madiing pinagmasdan ng tingin ang makisig na birdugo. Batid ni Doktora Celeste na ang lalaking nakatayo sa bakuran ang kanina pang pinag-uusapan ng dalawang babae mula pa nung umpisa, buhat nang dalhin siya ng dambuhalang ibon sa banal na bundok. Siya pala si Nanding. Sa hubog pa lang ng katawan niya, halatang marami na siyang nalampasang pagsubok. Matikas din ang kanyang kalamnan, patunay na sabak sa laban. Mukhang napaka-interesante ng lalaki. Masyadong misteryoso kung titignan. Ani ng doktora sa kanyang sarili habang nakabaling ang tingin sa birdugo. Hindi naman siya nakaligtas sa paningin ni Nanding. Gayunpaman, ang puso't diwa niya ay nakasentro lamang sa kanyang mga supling, lalo na kay Medusa na maaaring katakutan ng maraming tao. Ang mabuti pa, Nanding, bukas mo na lamang sila hanapin. Saka malalim na rin ang gabi.
Mahirap suyurin ang kagubatan lalo't wala kang dalang anumang sandata. Maupo ka muna at ipaghahanda kita ng makakain. At ikaw naman, Dalia, ayusin muna natin ang silid-tulugan ni Nanding. Masusunod po, Guro. Nakangiting sagot naman ng dalaga at tila nagkaroon ng kulay at sigla ang muka sapagkat muling nasilayan at nahawakan ang mandirigmang babaylan. Saka nga pala, Nanding, bakit tila masyado ka nag-aalala sa iyong mga supling? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ng prinsipe? Kung tutuusin, kayang-kaya ni Azul na protektahan si Medusa. Katulad mo, dumadaloy din sa kanyang ugat at dugo ng isang berdugo. Ani ni Makiling habang abala sa paghahanda ng pagkain. Inang, malaki ang tiwala ko kay Azul. Araw-araw ho siyang nagsasanay upang maging malakas. Ngunit wala pa siyang sapat na karanasan sa tunay na labanan. Sa ngayon, ang inaalala ko ay si Medusa. Baka may mangyari sa kanya. Yun ang kinakatakot ko. Manganganib ang mundong to. Oras na mabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Hindi yun mangyayari hanggat nabubuhay ka, Nanding. Siguro naman hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Marahil pareho natin nakita ang hinaharap. Mahalaga ang buhay mo, Nanding, para kay Medusa. Kaya manatili kang buhay sa mahabang panahon. Lingid sa kaalaman ng dalawang babaylan, ang kanilang mga pangitain ay unti-unting nagbabago. Baliktad ang sitwasyon dahil ang kadiliman ang gumawa ng daan para baguhin ang nakatadhana. Dahil ang sinumpang diwata ang kusang lumapit sa sarili nitong kasawian, dahilan upang manaig ang kasamaan. Sa kasamaang palad, ang nilikhang lagusa ni Medusa ay lumitaw sa kabisera. Marami ang nagulat sa kanyang pagdating. Nagkataong naroon si Lucifero na nagkatawang tao. Nagawang anyayahan ang dalaga na ikutin ang lugar gamit ang matatamis na salita na puno ng panlilinlang. Kaya bago pa man lumabas ng lagusan si Azul, hindi niya na nadatnan pa ang kapatid. Kaya naman kaagad naghiwalay ang kanilang landas sa maikli lamang na panahon. Sumapit na lamang ang gabi ay hindi pa rin natatagpuan ang prinsesa. Gayunpaman, napapatras ang mga tao sa tuwing lumalapit ang prinsipe para magtanong tungkol sa kanyang kapatid. Nararamdaman kasi ng mga antikristo ang malakas na aura mula sa banal na liwanag, isang espiritual na punong-puno ng positibong enerhiya ng kaluwalhatian. May kung anong gawa sa liwanag ang bumabalot kay Azul na nagsisilbing pananggalang, kaya napapailag ang mga ito. Samantala, ibang-iba ang mundong ito sa pinagmulan kong daigdig. Ito ba ang mundo ng mga tao? Napapatanong na wika naman ni Medusa sa Diablo. Oh, ito nga ang mundong iyong tinutukoy. Batid kong nagmula ka sa malayong daigdig. Marahil isa kang maharlikang diwata na bunga ng kasalanan. Tama ba ako, munting diwata? Nakangising tugon naman ni Lucifero. Paano mo nalaman na isa akong isinumpang diwata? Dahil ba sa wangis ng aking balat? Lubhang likas na matalas ang iyong isipan. Batid kong hindi ka tao. Anong klase ka bang nilalang? Sabihin na lang natin na isa akong sugo ni Bathala. Nakatadhana talaga ang ating pagkikita. Nais mo bang alisin ko ang sumpang nakatalikala sa iyong katawan? Kapag naglaw ang sumpa, maglalaho na rin ang isa mong katauhan. Handa akong tulungan ka na walang hinihinging kapalit. Ngunit may isa akong kondisyon. Kainin mo itong prutas. Wika ni Lucifero at nagawang manduhin ang puso't isipan ng prinsesa. Isang matingkad na pulang mansanas ang lumitaw sa kamay ng Diablo at napapangising ibinigay sa munting diwata. Gayunpaman, tinignan lang ito ni Medusa. Nagdadalawang isip na ito ay lantakan, lalo't ang bunga ay pangkaraniwan lamang. Sa daigdig kasi nila, higit na mas malaki ang mansanas na nagmumula sa Adam Tree. Ito ang banal na bunga ng mga diwata. Minamalit mo ba ang aking katalinuhan? Bakit mo naman titikman ang prutas nito? Isang mansanas na ikaw mismo ang nagbigay ng malaking pabor. Hindi ko hiniling na alisin mo ang aking sumpa. Ngunit sa kabila ng lahat, wala kang hinihiling na kapalit.
Heto, nagawa mo pang mag-alok ng prutas. Hindi mo ako malilinlang. Hindi ako mangmang tulad ng iniisip mo. Taglay ko ang diwa ng aking ama. Kaya bakit ako magpapalinlang sa isang demonyong tulad mo? Matalino ka ngang talaga, munting diwata. Magkatulad lang kayo ng iyong ina na minsan nang nagtaksil sa kalangitan. At ngayon, tukoy mo lang ang aking pagkakakilanlan. Itong sunod na aking gagawin ay talaga namang hindi mo na magugustuhan. Gagawin kitang alipin. Paglilingkuran mo ko ng walang hanggan tulad ng mga nabubuhay dito sa mundo ng walang pag-asa. Tampalasan kang demonyo ka. Bakit ako maglilingkod sa isang gaya mo? Kalapastanganan ang ginagawa mo sa harap ng isang prinsesa. Lumuhod ka sa harapan ko at humingi ng kapatawaran kung ayaw mo bawian kita ng buhay. Nagmula ako sa dugo ng mga maharlika. Isang dakilang mandirigma ang aking ama mula sa angkan ng mga babaylan. Lumuhod ka ngayon din. Magmakaawa ka sa iyong buhay. Maotoridad na wika ni Medusa habang nagpipigil ng galit. Ako? Luluhod sa harapan mo? Nagpapatawa ka ba? Marahil tama ka na isang akong demonyo, pero hindi ako isang mababang uri ng iniisip mo. Alam mo ba kung sino ako? Ako lang naman si Lucifero, ang pinakamaganda at nagbubukod tanging nilalang na nabubuhay sa dagat-dagatang apoy. Dahil likas sa mga ahas ang matalas na paningin at pandama at may kakayahang makaramdam ng panganib, ay hindi na nagpigil pa si Medusa. Ipinakita niya ang tunay na anyo na ikinagulat ng lahat. Nagmistulang higanting ahas at nagpasindak sa lahat. Kahit sa malayong syudad, tanaw ng mga tao ang nakakakilabot nitong anyo. Nanginig sa sindak ang mga alagad ng Diablo sa buong kabisera. Samantalang si Lucifero naman ay inilantad ang totoong wangis dahilan upang malaman ni Azul ang kinaroroonan ng kapatid. Medusa, kapatid ko! Hindi ito maaari. Masyado mapanganib ang ginagawa mo. Bakit mo nilabag ang batas ng inang Reyna? Wika ni Azul na may bahid ng pangamba habang nakatingin sa ulap. Mas lalong naging mabalasik ang anyo ni Medusa dulot ng liwanag ng buwan. Sa labis na kagalakan ng Diablo ay nagawang umiyak ng dugo ang kalangitan. Dalawang dambuhalang nilalang ang nagpagimbala sa malamig na gabi. Hindi naman nakaligtas kay Nanding ang presensyang nagmula sa malayong kapatagan. Batid niyang kung kanino ang isang yon. Bagamat ang pagdaluyong ng nakakapangilabot na aura ng Diablo ay nagbigay ng hilakbot sa kanya, batid niyang higit sa 10 beses ang lakas nito kay Azazel. Ang isa sa 7 prinsipe na pinaslang nila noon ni Amihan sa nakaraang digmaan. Nakakapangilabot ha. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Wika ni Nanding na nagpatigil sa pagsubo ng pagkain. Halos nagsigalawan ang mga bundok. Guro, Nanding, pagmasdan niyo ang kalangitan. Umuulan ng dugo. Turan naman ni Dalia habang ang doktora naman ay nagawang yakapin ng sarili gawa ng matinding hilakbot. Sobrang pag-aalala ni Nanding para sa anak, lalo't ang presensyang dulot ng prinsesa ay nagkaroon ng lamat ng kasamaan sa kawalan ng kontrola at paglabag sa batas ng mga diwata. Kaya nagmamadali siyang lisanin ang banal na bundok na tanging lakas ng loob ang sandigan. Handa niyang gawin ang lahat upang hindi mabahiran ng kasamaan ang sinumpang diwata. Matuling tumakbo pababa si Nanding. Kahit na madulas ang lupa gawa ng pag-ulan ng dugo, hindi iyon naging dahilan upang siya'y huminto. Kailangan niyang magmadali, handang isugal ang sarili alang-alang sa kaligtasan ng mga anak. Sa walang tigil niyang pagtakbo, bigla niyang narinig ang tinig ng dambuhalang ibon. Waring ang pagaspas ng bagwis ay papalapit ng papalapit sa kinaroroonan niya, hanggang sa tumambad sa kanyang harapan si Lawis. Nais nitong tulungan si Nanding na hindi na kailangang maghintay sa utos ng dakilang pabaylan. Kagad namang sumampa si Nanding sa ibabaw nito, bago ipinagaspas ni Lawis ang kanyang mga pakpak. Sa himpapawid, maraming gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya alintana na
Mapapaaga ang masamang pangitain para sa dalawang anak. Higit sa lahat, ang isang palugit na bigay niya kay Kislap ay magaganap sa loob lamang ng isang gabi. Dahil sa klaw ng matandang duwende ang karunungan, kaagad niya itong ipinabatid sa Reyna kung ano ang nangyayari sa mundo ng mga tao. Nag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng isip. Nabahala naman si Amihan, kaya tinipon niya ang lahat ng mandirigma sa napipintong labanan upang hindi magawang labagin ang batas. Naisip niya ang hukbo ay pamumunuan na lamang ng mga albinong general na nasa ilalim ng pagsasanay noon ni Nanding. Nagtulungan ng mga diwata na makalikha ng lagusan kung saan nagmumula ang presensya ng demonyo para mapadali ang paglusob. Samantala, hindi naman napigilan ni Makiling si Dalia. Walang palitulot na bumaba ng kapatagan ang dalagita, bitbitang sandatang sibat. Kaya walang nagawa ang babaylan kundi sundan ito. Naiwang mag-isa ang doktora sa tugatog. Ngunit nang magkulay dugo na rin ang buwan, ay tila nakaramdam ito ng hindi mapaliwanag sa kanyang katawan. Tila nakadama ng pananakit ng kalamnan si Doktora Celeste at nagpapaimpit habang pagulong-gulong sa lupa. Sa kabisera naman nagsimula na maging mabagsik si Medusa. Halos mapulbos na ang mga gusali sa walang tigil na paghampas ng buntot. Desididong mapas lang ang Diablo. Naiilagan naman ni Lucifero ang bawat pag-atake nito. Nagawa pa nitong pabagsakin ang nagwawalang nilalang gamit ang pagkumpas ng mga kamay. Hindi naman magawang tulungan ni Azul ang kapatid, gawa ng nagsibangon sa ilalim ng lupa ang napakaraming halimaw. Pati ang mga namumunong pari ng Antikristo ay nagawang pagtulungang atakihin ang higanting ahas gamit ang kanilang mga karit. Kaya walang tigil sa pagtangis si Medusa. Ang kanyang mga buntot ay labis ang pagdurugo, gawa ng mga natatamong sugat. Sa pangalawang pagkakataon, muling kinumpas ng Diablo ang mga kamay at kusa na namang lumutang ang katawan ng higanting ahas bago tumilapon sa simbahan dahilan upang magiba ang parokya. "Medusa!" sigaw ni Azul nang makita ang kapatid na tila lubos ng nangihina habang ang kalahating katawan nito ay natabunan ng malaking tipak na bato mula sa gumuhong gusali. Nasaksihan naman ni Nanding sa malayo ang nangyari sa anak na dalaga, kaya naman inutusan niya si Lawis na bilisan pa ang paglipad. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang Berdugo sa paningin ng Diablo. Lumipad ito sa kalangitan at nagawa silang atakihin. Halos mabali ang mga pakpak ni Lawis nang bumagsak sa lupa. Ginawang pananggalang ang sarili para hindi makatamo ng malubhang pinsala ang Berdugo. Lawis, ayos ka lang ba? Tanong ng Berdugo. Tumugon naman si Lawis na ayos lang siya at wag na daw siyang alalahanin. Ituon na lamang daw niya ang kanyang atensyon sa kalaban. Sa wakas, nandito na rin ang Berdugong pumaslang kay Azazel. Sadyang matibay talaga ang iyong pangangatawan. Akalain mo na buhay ka pa sa ginawa kong pag-atake. Magbabayad ka, demonyo ka. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa aking anak. Ang lakas ng loob mong saktan ng munti kong presesa. Papaslangin kitang Diablo ka. Sagot naman niya bago pinasadahan ng tingin si Medusa na tila pansamantalang nawalan ng ulirat. Inipon ni Nanding ang buong lakas sa kamao. Nais niyang wasakin ng Diablo gamit ang isang suntok, lalo't wala sa mga kamay niya ang gintong espada. Ibinuhos na rin ni Haring Balaw ang buong kapangyarihan. Pinagsalib nila ang kanilang buong puwersa. Alam ng sinaunang hari na si Satanas ang kanilang kaharap. Matapos maipon ang sukdulang kapangyarihan, mabilis na sinalakay ni Nanding ang Diablo sa alapaap. Bumaon ang kamao niya sa panga nito dahilan para tumilapon ito ng palayok bago bumagsak sa lupa. Lumikha pa ito ng malalim na hukay mula sa kinabagsakan. Ngunit laking gulat ni Nanding na muling nakabangon ng Diablo. Walang naging epekto ang pinakawalang suntok. Lumuwa ang mga mata niya nang makitang nasa harapan niya na ang kalaban at tumagos sa kanyang katawan ang matalas nitong kamay.
Lumikha ito ng butas na halos kita na ang pagtibok ng puso. Saglit munang napaluhod si Nanding bago tuluyang bumulagta sa lupa at unti-unting nauubusan na ng hininga. Muli namang napasigaw si Asul nang makita ang ama na nag-aagaw buhay. Nabahala naman ang hukbo ng mga engkanto nang marating ang pinagdarausan ng laban. Tumambad sa kanilang harapan ng dugo ang hari na malapit ng mamatay dulot ng malaking butas sa dibdib. Ang hari! Natalo ang aming hari! Mga kasama, iligtas ang buhay ng hari! Saad ng general bago nagbigay utos na ilayo ang katawan ng birdugo at protektahan ang buhay ng prinsesa at prinsipe. Ngunit sa likod ng mahabang sigaw ni Azul at paghina ng espiritual ni Nanding, saka naman bumangon si Medusa. Sumiklab ang matinding pighati nang makita ang sugatang ama. Dahil sa nangyari, tuluyan na ngang nilamon ng puot si Medusa. Nawala ng kontrol at mas lalong naging mabagsik. Nagising ang natutulog na kapangyarihan na nanggagaling sa sumpa ng kasalanan. Isang kapangyarihan ng panibagong umunlad sa diwa ni Medusa. Maging ang hukbo ng mga engkanto ay nakatikim ng galit ni Medusa. Hindi niya maatim na may ibang humahawak sa katawan ng ama. Naluluhang nilapitan ni Medusa ang sugatang ama. Maingat na inilapat sa kanyang mga palad bago isinubo ng buo. Halos magimbal ang hukbo sa ginawa ng prinsesa dahil nagawa nitong kainin ang sariling ama. Galit ang naramdaman ni Azula. Naisip niyang baka ganap na ngang halimaw ang kapatid at wala nang kinikilalang kakampi. Matapos lunukin ni Medusa si Nanding, nagbakawala ito ng malakas na atake. Walang habas na sinalakay ang Diablo gamit ang mas mabagsik na anyo at kakaibang antas ng kapangyarihan. Hindi naman makapaniwala si Lucifero na mabilis na pagbabago ng kilos ng sinumpang diwata. Halos magkapantay na ang kanilang lakas. Ilang sandali pa ang lumipas, tagumpay namang nakarating si Dalia at Makiling sa kabisera. Kaagad silang napasubo sa laban dahil sa mga halimaw na nakaharang sa daan. Habang mainit ang nagaganap sa pagitan ni Medusa at Lucifero, walang tigil naman sa pakikipaglaban ang mga engkanto upang sugpuin ang mga disipulo ng kadiliman. Hinarap ng tatlong magigiting na albinong general ang mga pari. Habang dikit ang laban ng dalawang dambuhalang nilalang, biglang lumaganap ang nakakasilaw na liwanag sa may kalangitan. Isang banal na pinto ang bumukas mula sa tahanan ng tagapaglikha. Mula sa gitna ng liwanag, tatlong arkanghel ang lumitaw, lulad ng malaking puting kabayo na mayroong malalapad na pakpak. Ang tatlong mandirigmang anghel ay sugo ng may lalang. Napatigil ang madugong sagupaan nila Medusa at Lucifero nang dumaluyong ang malaking tanikalang gawa sa kahil na liwanag. Nagmula ang mga kadena sa mga kamay ng tatlong arkanghel. Iginapos nila ang Diablo kaya umangil ng malakas si Satanas. Ito na ang huli naming paghuhukom, Lucifero. Muli ka namin itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang iyong kasamaan ay hindi na muling iiral pa sa mundong ito. Sabi ni Gabriela na isang arkanghel. Maya-maya, isa pang mandirigmang anghel ang lumitaw sa lagusan ng kalangitan. Nagbubukod tangi ito sa tatlong kasama. Isang banal na nilalang na napanilibutan ng maraming mga mata. Walang mga pakpak ngunit may mga umiikot na bilog na bagay na nagtatangan ng kaluwalhatian. Sa paglabas ng nilalang na ito, umulan ng espada na gawa rin sa liwanag. Bumaon ang mga ito sa katawan ng Diablo, kasabay ng pagbukas ng pinto ng impyerno. Malakas na hinila ng naglalakihang tanikala si Lucifero habang napapapitlag pa ito, hanggang sa tuluyan itong mahulog na tila may malalaking pulang kamay na humahatak dito. Ang lahat ng kasapi ng Antikristo na pinangungunahan ng mga pari ay nagawa ring lamunin ng lupa bago tuluyang nagsara ang pinto sa lupa. Samantala ang mga halimaw na biktima ng itim na usok
ay isa-isang bumulagta. Animoy nawalan ito ng malay na kagagawan mismo ng mga arkanghel. Gayunpaman, ang galit sa puso ng prinsipe ay hindi pa rin naibsan. Namayani ang labis na pagkamuhi sa kapatid at nais ni Asul na patawan ito ng parusang kamatayan. Medusa, anong ginawa mo kay ama? Bakit mo nagawang kainin siya? Bakit? Pagbabayarin kita sa ginawa mo. Nilabag mo ang batas ng mga diwata. Sa tingin mo ba, mapapalampas ito ni Inang Reyna? Galit na wika ng prinsipe. Nagtataka naman si Asul sa kakaibang pagkilos ng kanyang kapatid. Batid niyang hindi ito nakikinig sa kanyang mga tinuran. Nagilalas naman ng lahat ng ibukas ni Medusa ang kanyang bibig. Umusili ang nakalusot na dila at daan-daang ibinukadkad sa lupa at tumambad sa harapan nila si Nanding, na tila parang natutulog lang at bahagyang kumikipot ang sugat. Sa puntong yun napagtanto ni Asul na nagkamali pala siya ng akala. Ginawa iyon ng kanyang kapatid upang iligtas ang ama sa nalalapit na kamatayan. Taos-puso itong humingi ng tawad kay Medusa matapos bumalik sa dating anyo. Nagawa pang tanggalin ng prinsipe ang suot na damit upang takpan ang hubad na katawan ng prinsesa. Kapatid, buhay pa ba si ama? Tanong ng binata nang makalapit sa walang malay na hari. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang buhay ni ama. Maya-maya lang hihilom na ang kanyang mga sugat. Habang nilalabanan ko kanina ang demonyo, nagagawa kong lunasan si ama gamit ang aking kapangyarihan sa pagpapagaling. Upang lubusan ang kanyang paggaling, kailangan niyang makainom ng banal na tubig. Kaya bumalik na tayo sa palasyo. Nakahanda akong harapin ang parusa ni Inang. Ako ang dahilan kung bakit napahamak si ama. Sabi ni Medusa. Malugod na ibinigay ni Medusa ang tungkong langit sa isang engkanto na may kakayahan na gumawa ng lagusan. Ngunit bago iyon mangyari, humagulgul munang lumapit si Dalia sa berdugo at banayad na hinawakan ng muka. Tila labis na nag-aalala sa kalagayan ni Nanding. Samantalang si Makiling naman ay tahimik lang na nakaupo sa tabi ng dambuhalang ibon na kritikal ang kalagayan. At higit sa lahat, batid ng punong babaylan na hindi pa mamamatay ang berdugo. Lumapit naman ang isang arkanghel kay Medusa. Nagwikang ang kanyang dalang sumpa mula sa kanyang Inang Reyna ay tuluyang nabayaran ng kabutihan. Gumawa ng basbasang arkanghel na hugasan ng dumadaloy na kasalanan sa bahagi ng katauhan ng diwata. Gayunpaman, ang isang anyo ay mananatiling bahagi ng kanyang pagkatao. Tanging ang hiram na kasalanan lang ang tuluyang maglalaho. Wika pa ng arkanghel, isa umanong nilalang ang makakatulong kung papaano maililigtas ang mga halimaw na hindi nasawi sa labanan na epektado ng epidemya na gawa mismo ng dyablo. At paparating na umano ang nilalang na ito. Hanggang sa biglang dumating ang isang taong lobo na may mapuputing balahibo. Ngunit kaagad naman itong nagpalit anyo bilang tao nang makitang wala ng peligro sa paligid. Nabigla naman sina Makiling at Dalia kung sino ang kakaibang nilalang. Dahil ang puting halimaw ay si Doktora Celeste na isang Laikana. Tanging ang doktora lamang ang may kakayahang makagawa ng antidote sa mga epektado ng usok na gawa ng Satanas. Matapos magpakita ni Doktora Celeste, kaagad naman itong umalis. Patungo ito sa isang isolation area kung saan naroroon ang laboratorio. Nagpaalam naman ang mga arkanghel matapos maisakatuparan ang kanilang misyon at muling nagsara ang tarangkahan ng kalangitan. Upang hindi masawi ang dambuhalang ibon, minabuti ni Makiling at Dalia na magtungo sa mundo ng mga diwata. Nakiusap ang babaylan sa maharlikang magkapatid, lalo't mga apo na rin ang turing niya rito. Gamit ang banal na tubig, nakaligtas sa kamatayan si Lawis na labis na ikintuwa ni Makiling. Gayunpaman, nananatiling walang malay si Nanding kahit na humilom na ang kanyang mga sugat. Nakaratay sa higaan ng Reyna na binabantayan naman ng mga lampana. Ina,
Patawarin niyo po ako sa nagawa kong pagkakasala. Malugod kong tatanggapin ang anumang parusa. Wika ni Medusa na walang pag-aalinlangan sa harap ng Reyna. Inang Reyna, bilang bahagi ng maharlikang pamilya, hihingi ako ng kapatawaran ninyo sa aking kapatid. Kung maaari, ako na lamang ang umako ng kanyang parusa. Saksi ako at ang buong hukbo kung paano protektahan ni Medusa ang amang hari. Kaya patawarin niyo po siya. Sabi naman ni Azula. Bakit mo ba kinakampihan ng iyong kapatid? Malaki ang nagawa niyang kasalanan. Nilabag niya ang batas ng mga diwata. Napahamak ang hari. Kaya patong-patong na parusang ibibigay ko sa kanya. Taga-usig, hagupitin ng 100 beses ang prinsesa. Sapat na ang parusang yan sa mga nagawa niyang kasalanan. Amo, maghulos dili ka. Bilang bahagi ng sagradong hukumang ito, hindi ako sang-ayon sa ipapataw mong parusa. Isa itong kalabisan. Hindi ito makatarungang pagpapasya. Bakit hindi na lamang natin hintayin ang paggising ng hari? Sa palagay niyo ba, pahihintulutan ito ni Anding? Sabi naman ni Kislap. Huwag kang makialam, Kislap. Isa ka lamang tagapaglingkod na tungkulin ay maghigpit ng bantay sa tarangkahan. Kung ayaw mo maparusahan, manahimik ka. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang Reyna. Hindi ko pagtatakpan ng maling nagawa ng aking anak. Sige na, gawin mo na ang utos ko. Hagupitin ng latigo ang prinsesa sa harap ng maraming diwata. Maotoridad na wika ni Amihan sa matandang duwende bago muling inutusan ng isang kawal habang hawak ang isang mahabang tanikala. At akmang hahatawin na ang prinsesa ay biglang dumating si Nanding. Itigil mo yan. Subukan mo siyang saktan at pupugutan kita ng ulo. Sabi nito. Sabay namang napasigaw ang dalawang magkapatid. Tinawag nila ang kanilang amang hari. Nanding, salamat at nagkamali ka na. Labas ako nag-aalala sa kalagayan mo. Turan naman ni Amihan. Sa sobrang takot ng may hawak ng latigo, napaluhod ito sa harapan ni Nanding at paulit-ulit na humingi ng tawad. Aniya, sumusunod lamang siya sa utos ng Reyna. Pinatawad naman niya ito. Nilapitan niya ang nakaluhod na anak at hinawi ang nangingilid na mga luha bago niyakap sina Azul at Medusa. Pinaliwanag ni Nanding kay Amihan na ang prinsesa ang dahilan kung bakit siya buhay. Tangi sa kanya lang kasi ito nakikinig. Ang bawat salita niya ay paniniwalaan ng katipan. Ganoon kamahal ni Amihan ang birdugo. Malumanay na kinausap ni Nanding ang mga diwatang may mataas na katungkulan. Kinumbinsi ang katipan na palampasin na lamang ang nagawang kasalanan ng prinsesa at nanumpang palagi manatili sa kanyang tabi at hindi na muling maglalakbay sa mundo ng mga tao. Dagdag pa niya, silyado na ang mga pinto sa impyerno sa tulong ng mga mandirigmang anghel at ang liwanag ay tuluyan ng nanaiga sa sanlibutan. Lumapit si Amihan kay Medusa at banayad na idinampi ang labi sa pisngi bago ginapo sa kanyang mga bisig. Aminado ang Reyna na naging marahas at makasarili sa prinsesa. Hindi naging balanse ang pagtrato sa magkapatid, lalo't tanging si Azul ang nakaranas ng paggiliw. Ang liwanag sa sangkatauhan ay walang hanggang katapusan na bumalot sa pagitan ng dalawang magkaibang daigdig. Muling nagsilang ng sanggol naman si Amihan at pinangalanan nila itong Athena na magsisilbing bagong protektor sa mundo ng mga diwata. Si Athena ay isinilang na taglay ang pambihirang lakas na hindi matutumbasan. Higit na mas malakas ito kina Azul at Medusa. Napagpasyahan naman ni Makiling na manirahan sa nayon kasama si Dalia upang magturo sa mga tao sa larangan ng panggagamot habang tahimik at matiwasay ang lugar. Sa tulong naman ni Doktora Celeste, nagawa niyang ibalik sa normal ang mga halimaw na biktima lamang ng epidemya. Kinalaunan, namuhay ang mga tao na puno ng galak. Umaasang hindi na muling aahon pa sa lupa ang mga demonyong walang alam gawin kundi maghasik ng lagima.